Kung pinili ka niya, kahit sa kabila ng mga panghuhusga, tunay na pagmamahal yan. Isang pagmamahal na hindi lahat nakakatanggap. Kaya maswerte ka kasi pinili ka ng taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pauwi na kami ngayon sa bahay. Kasama ko si Kuya William. Naaba. Gusto pa nakayakap ako. Kaya lang, madami kaming nadadaanan na tao. Kaya eto, ang hirap yumakap. Pero, teka, saan ba kami pupunta? Bigla kasing lumiko si Kuya William. Kuya William, bakit ka lumiko? Mali yung dinadaanan natin. Maki, hindi mali ang dinadaanan natin. Ito ang daan patungo sa kaligayahan. Lo, anong sinasabi ni Kuya William na kaligayahan? Gagi, saan ba kami pupunta? Kuya William, saan ba tayo pupunta? Maki, huwag kang mag-alala. Basta ako ang kasama mo. Hindi mo na kailangan magtanong. Dahil magiging masaya ka sa pupuntahan natin. Okay. Sige. Wika ko naman. Ang tumatakbo sa isipan ko, siguro papasyal kami. Tapos pupunta sa mall o peryahan. Kasi masaya sa ganung lugar. Sasabik tuloy ako. Gusto ko nung sumakay sa Chubibo. Wala, excited na talaga ako. Kaya ito, nakaangkas lang ako. At kung saan man ako dalahin ni Kuya William, ayos lang. Alam kong masaya sa pupuntahan namin. Pinagmamasdan ko lang ang mga dinadaanan namin. Tapos, tamang kwentuhan lang. At sa paglipas ng mga sandali, wala pa din akong alam kung saan kami pupunta. Iniisip ko din talaga na baka sa simbahan kami pupunta. Tapos, baka kasalan na niya ako. Gagi talaga. Hindi pa ako ready magpakasal. Ano ba itong naiisip ko? Hanggang sa eto, habang nasa highway kami, biglang lumiko si Kuya William. May nabasa akong nature park. Ibig sabihin doon niya ako dadalahin. Parang ang saya naman nun. Baka magde-date kami doon. Lo, baka mag-propose na sa akin si Kuya William . Kaya lang, bigla na namang lumiko si Kuya William. Tapos may nabasa ako. Lovely Hotel. Oh, bakit dito kami pumasok? Pagpasok pa lang namin, sinalubong na kami kaagad ng isang lalaki. Boss, sa aircon. Ilang oras po, sir? Maki. Ilang oras ang gusto mo? Kuya William, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakapasok sa ganito. 6 na oras, boss. Virgin pa kasi itong kasama ko. Ayos yan, sir. Mukhang madugong laban ang magaganap. Sige po.
Diretso na kayo sa room 14, sir. Sa second floor. Kaya ito, pagkababa ng motor, dumiretso na kami kagad sa second floor ng motel at pagpasok sa room 14. Kinakabahan ako ng sobra. Napaupo na lang talaga ako sa gilid ng kama. Habang si Kuya William ayun, nasa may pintuan. Kausap pa niya yung lalaki kanina. At matapos silang mag-usap, nilak na ni Kuya William ang pintuan. Tapos yung ilaw na puti, naging kulay pula. Tapos may malaking salamin sa loob na kitang-kita ang buong kama kung saan ako nakaupo. Maki, okay ba sa'yo ang kulay pula na ilaw? Kuya William, yung puti na lang. Ang dilim ng pula eh. Okay, sige. Kaya ito, ibinalik na ni Kuya William ang kulay puting ilaw sa silid. Kitang-kita ko tuloy ang sarili ko sa malaking salamin. Kuya William, anong gagawin natin dito? Maki, ikaw bahala ako anong gusto mong gawin. Kasi sa Lunes, aalis na ako. Kaya ikaw nang bahala. Kuya William, wala akong alam. Maki, okay lang yan. Teka, maliligo lang muna ako. Pumasok na kagad sa banyo si Kuya William. Ako naman, nakaupo pa din dito sa gilid ng kama. Sa totoo lang, natatakot ako. Hindi ko kasi inaasahan na sa ganito pala kami pupunta. Kaya eto, habang naliligo si Kuya William, sumilip ako sa bintana at may mga pumasok din ng mga nakamotor, mga babae at lalaki. Kung sa bagay, ang lugar na to para sa mga ganong bagay. Kaya naman, nahiga na lang ako sa kama at binuhay ko yung TV. Kaya lang, bakit ganun ang palabas sa TV? Hala, bawal sa bata. May nagagalit tuloy sa parte ng katawan ko sa may pagitan ng hita dahil sa pinapanood ko. At ito, mukhang tapos nang maligo si Kuya William. Bago pa siya lumabas sa banyo, pinatay ko na ang TV. Tapos ito, pumikit lang ako habang nakahiga sa kama. Maki, maligo ka na para mabango, para masarap kainin. Akala ko, iisipin ni Kuya William na tulog ako. Nakapikit ang mga mata ko Kaya lang ito, pagbukas ko ng mga mata ko, nakaupo na siya sa gilid ng kama habang hawak ang remote ng TV. Nakabrief na lang si Kuya William. Ang brief na binili namin nung kinuha ko yung nag-iisang brief niya. Maki, maligo ka na. Bilisan mo lang kasi baka maubos ang oras natin. Sige. Wika ako. Kaya ito, diretso na ako sa banyo. At bahala na talaga kung anong mangyari. Pero teka, napag-aralan ko na ang gagawin sa ganitong sitwasyon. At dapat malinis. Dapat mabango. Bahala na talaga. Sana kayanin ko.